Sir, can we get your comment on the resignation of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary and as Vice Chairman of NTF-ELCAC? Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At una-una nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang pagtutok sa education system natin. At marami kaming numpisahan rin sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson, and DepEd. Ang EDCOM is a legislative created body that will look at the education system of our country. At katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmi-meet kami ng DepEd. Kaya marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin. At nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying. At meron mga proposals na pinag-usapan para ma-reduce yung incidents of bullying natin. Yung K-10 matatag curriculum na inilunsad early part of this year, early part of last year na pinapatupad na ngayon at iro-roll out na this coming school year in grades, in 4 grades, no? Kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7, no? If my memory serves me correct. So, in other words, marami kaming ongoing joint programs and joint activities with DepEd. At ang EDCOM ay nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para maiayos yung problema natin sa education system. Ako na personally nahihinayang na ako dun sa mga naumpisahan. So sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga doon sa mga programs ng intention ma-address itong sabi nga natin crisis education sector, at crucial ba yung magiging decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At nakita ko yung initiative ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung 2 basic education report niya ay inamin niya na meron tayong education crisis at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na umpisahan na. Kaya importante mapagpatuloy yun dahil itong education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit ng polisiya. So, maganda pa yun, sir, na magkaroon pa ng 1 month na turnover kasi ang effectivity, July 19, it means may 1 month pa para sa pag-turnover sa magiging bagong DepEd Secretary. Yeah, typically sa mga ganitong resignation, meron talagang turnover yan. At importante na maayos yung turnover at importante rin na ma-explain mabuti doon sa magiging bagong education secretary ano yung mga naumpisahan na sa education sector at ano na yung mga napag-usapan sa pagitan ng EDCOM at ng Department of Education. So sir, nagulat ka o parang expected na rin na darating sa punto na mag-resign si VP Sara as member ng cabinet ng Marcos administration, considering nga na bumaba na daw yung pamilya ni VP Sara kay PBBM? Ako, nagulat ako dahil like I said, madalas namin nakakapag-interact with the Department of Education at tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education, in full force sila. Like last week, merong activity yung alternative learning system, full force yung Department of Education. Kaya wala naman akong
nakitang problema pagdating sa Department of Education. No? And do you Nakakagulat rin ako. Do you think magiging maayos pa rin yung working relation ng Pangulo at ni VP Sara? Hindi ko masasagot yun. No? I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as the Department of Education Secretary at yung kanyang team.